Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po si Binibining Victor Calaya. Ako nga po ang iyong tagapanayam sa Kabanatang 22, Mga Liwanag at Kadiliman. Simulan natin. Suriin ang mga talasalitaan, tauhan, tagpuan ang board nito sa pamamagitan ng tumingin sa telebisyon. Tara, basahin natin. Talasalitaan, karwahe, isang sasakyan na kahoy na hinahatak ng kabayo. Picnic, isang aktibidad kung saan kumakain ang mga tao sa labas, karaniwan sa park o sa tabing ilog. Panauhin, bisita, isang tao na hindi regular naninirahan sa isang lugar. Pang-apat naman ay pagyayag, pagbiyahe gamit ang bangka o anumang sasakyang pangdagat. Panglima ay nagpahinga, tumigil o huminto upang makapagpahinga o makabawi ng lakas. Ang pang-anim naman ay nawawala, hindi na matagpuan, mawala mula sa lugar kung saan dapat itong matagpuan. Pang-pito naman na nawala ng bait, nawala ng isip o nawala ng kakayahang mag-isip ng tama. Mga tauhan, Padre Salvi, Nibitan din ni Ibarra sa picnic. Tiyahin ni Isabel, tiyahin ni Maria Clara nagbibigay ng suporta at pagmamahal sa kanya. Maria Clara, pagmangkin ni Tiyahin ni Isabel at kasintahan ni Ibarra. Pang-apat ay Crisostomo Ibarra, kasintahan ni Maria Clara na kasama ng dalaga sa pagplano ng picnic. Mga tagpuan, San Diego, isang barwate ng Intramuros, bahagi ng kolonyal ng kuta ng Espanyol na napapaderang lungsod ng Manila sa Pilipinas. Kipuan Ayondat. Ang tagpuan ng Kabanata nito ay sa bahay nila Maria Clara. Simula, samantalang naasamang darating na kasayahan, ang ilang na namimitas ng kapitan ang ibang sa diniting mayor. Ang iba ay sa kabataan ay marong pang mga tao nang ipinapataw sa lahat ang buong pangyayari. Pinag-uusapang pagdating ni Maria Clara na kasama ni Tiana Isabel. Ginatuwa nila yon sapagkat mahal nila ito. Sorry guys because of a quick cough. At sabay sa paghanga ng kanyang kagandahan ay umahanga rin naman ang mga tao sa pagbabago ni Padre Salvi. Madalas ay nalilibang nito kung nagbimisa, hindi na nakikipag-usap ng madalas sa amin ng halatang-halata kung nalalong nangangayayat at larang nagiging manunungkutin. Sabi ang mga kunumpisa ng mga babae. Nakikita ang kusinera ang kanyang matuling pangyayayat at sumasamang loob dahil sa hindi na halos tinitikman ang kanyang mga hinahain. Pero ang mga lalo napapasulak ng mga bulong-bulungan ng tao ay ng pangyayari nakakakita ng kumbento na mahigit 2 ilaw kung gabi. Ang kumbento means convent, means the small house where the mothers and the parish priests live there. Excuse me. Continue. If you have this good time, please like and subscribe and hit this notification bell so you can see uploading videos just like this one. Samantala, si Padre Salvi nasa bahay, sa bahay ni Maria Clara. Ang mga batay nagkakukrus pero patuloy rin sa kabubulong. Si Juan Crisostomo Ibarra ay tumelegrama buhat sa kabisalang probinsya at bumati kay Tiana Isabela sa pamangkin nito. Pero hindi sinasabi ng dalya ng pag-alis niya. Marami ang nakakalang siya ay nakabilanggo dahil sa ginawa niya kay Padre Salvi na kinahapunan ng araw ng mga patay. Pero ang mga haka-haka ay nag-iibayo ng ikatlong araw na bumaba sa harapan ng bahay. Tungkol kay Sisa at sa mga anak nito ay walang naman umitindi. Kung pupunta tayo na yon sa bahay ni Maria Clara,
Isang magandang pugad na nilililigid ang mga punong suha at ilang-ilang ay abutan pa natin ang makasintahan na nakadungaw sa isang bintanang tanaw ng dagat. Ang nagbibigay dilim ay mga bulaklak ay mga punong gumagapang nagkakalat ng bango at nagsisikapit sa mga kawayan at mga kawan. Kitna. Ang sabi ni Ibarra kay Maria Clara, bukas, bago magbukang niwayway, masusunod ng gusto mo. Ihanda ko lahat ngayong gabi para huwag magkulang ng anuman. Kung gayon susulat ako mga kaibigan para pumunta rito. Gawan mo ng paraan para hindi makasama ang kuda. At bakit? Sapagkat tilay akong hinamanan, nakasama sa akin ang kanyang mga matang nagpapanilaw at malalalim. Natakot ako kapag tinititigan ako. Kapag kinakausap ako ay may isang boses. Kung ano-anong bagay na sinasabi sa akin na hindi ko maintindihan. Mga di ko maunawa ng katuturan. Minsan tinanong ako kung hindi ko raw ba napapanaginipan ang mga sulat ng aking ina. Tingin ko ay nasasira ng ulo. Ang sabi ng aking mga kaibigang si Sinang at Landeng, ang aking kapatid sa suso, ay medyo baliw-baliw daw. Sapagkat hindi naliligo at bubuhay sa dilim. Tiyakin mo, hindi mo makasama. Di pwedeng di natin anyayaan. Ang sabi ni Ibarra nag-iisip. Hinihingi yun ang ating mga kaulugalian. Kung ba sa bahay niyo ay nagpapakita naman ng maganda. Nagtanong siya nakakade tungkol sa bagay na sinasabi ko sa iyo. Kung nasa iyo ay pinuli ako ng gusto na hindi ko mantara. Pero napapansin ko tila sumasama ang loob mo. Bayaan mo hindi mo siya makakasama sa atin sa bangka. Nakarinig sila ng mahinang yabag. Ang kuna pala ay namalapit sa kanila na may pilit ng ngiti sa labi. Maghina ang hangin, ang sabi nito. Kapag nakasagap isang sipon na ay hindi na alis hanggang sa hindi dumarating ang init. Di ba kayo natatakot na masipon? Excuse me po. Pero, ang ibig sabihin niya na explanation kasi marinig sila isang yabag. Of course. Sorry guys. Tuloy, ang boses niya ay naiinig ay nakatingin siya sa malayo, hindi tinitingnan ang mga kaharap. Hindi po inakala namin magandang ang gabi at ang hangin na masarap, ang sagot ni Ibarra. Sa mga buwang ito ay mayroon kaming otono at primavera. Nakakalagas ang nilang daon pero umusbog namang walang hinto ang mga bulaklak. Si Padre Salvi ay nagbuntong hininga. If you having a good time, please like and subscribe and hit this notification bell so you can see more uploading videos just like this one. Again, if you having a good time, please like and subscribe and hit this notification bell so you can see more uploading videos just like this one. Okay, I just a few announcements for you. My deadline was April 23, so I can submit anytime I want because I have no idea what's going on in here. I am doing assignment at Kabanata 8 ang mga alaala. So I'll do my best. So I can do anytime I go because I don't need my light because I actually don't need another need to lead to our actions. Okay, to continue. Wakas, si Padre Salvi ay ngumiti. Nag-usap na sila tungkol sa mga walang alagang bagay. Tungkol sa panahon, sa bayan at sa pista. Mahirap tanggihan ang anyayaha. Tinatanggap ko para patunayan wala akong tinatagong galit sa inyo. Pero tatanghalian ako ng dating, may mga gawain lang akong dapat tapusin. Mapalad kayong mga malaya, lubos na malaya. You know what to do, like and subscribe and click this notification bell. Almost there. Almost there.
Magkaraan ng ilang sandali, nagpaalam si Ibarra para pista sa kinabukasan. Madilim na ang gabi. Almost 10 minutes. It's already 10 minutes. Sa daan ay may lumapit at magalang siyang binati. Sorry for the technical error because letter N is put on the right of your side because binanti. Because binati or waste. So technical error. Technical error guys Technical error. So don't mind that. Don't mind the letter L. I mean letter N. And all the audience in the Filipinos, so don't pay attention to the letter N. Again, don't pay attention to the letter N because it's technical error because my hands were too fast to type anything I had because I accidentally put N on the word binate because I said binate instead of binante, binate because it's a Tagalog word, right? And I have no idea how I ever got there. Oh my goodness. Oh my goodness. This is the end for this, guys. I have no idea that this presentation has a technical error on my computer or my phone is right on my side. So like and subscribe and please help me on my assignments. Please, I'm begging you now. It's almost 11 minutes. Okay. Sandaan ay lumapit at magalang siya binate. Sino kayo? Ang tanong Ibarra. Di po ninyo akong kilala, Ginoo. Ang sagot di kilalang kaharap. Dalawang araw kong kayo hinintay. At bakit? At bakit? Dahil walang maawa sa akin kung saan ako pumunta. Ako raw ay tulisan, Ginoo. Nawala ang mga anak kong lalaki ay asawa ko ay nasira ng isip ang sabi ko. Ang sabi ng lahat ay tama nang naging ganito ang kapalaran ko. Minasta ni Ibarra ang kinausap biglang nagtanong, ano gusto ninyong mangyari? Hingal po kayo ng awa para sa aking asawa at mga anak. Hindi maaaring tumigil ako. Ang sagot ni Ibarra. Kung gusto ninyong sumunod sa akin sa paglalakad ay may kikwento ninyo sa akin na mga nangyari ay lalaking nagpasalamat. And again in word binati, this one, don't pay attention on that. Don't pay attention. Don't pay attention and don't pay attention on the letter N. Because a technical error on my computer. Because I have no idea that's going on in here. So, I'll almost at the end and proceed to reach yung panipunan or suliranin because I have no idea how to get letter N going on in here. Comment down below if this word got not okay. I'll reset it in the Canva. Thank you, Canva, for supporting me. This is Canva, of course. It's the one who have edited my videos, of course. And CapCut and Canva because all in my audio videos have Canva and the presentation videos are in Canva. Again, so don't pay attention to that letter N between letter A and letter T. Again, don't pay attention. Tagalog Tagalog. Huwag kayong mag-pay attention sa between letter A at saka letter T. Para kayong kapag sinulat nyo sa notebook nyo, binate kasi technical error. Technical error lang yan. Promise. It's a promise, ha? A promise. Okay? Agad silang kinain ng madilim ng lasangang may kakuting ilaw. I'm very sorry that's the very few stories about maliwanag at kadiliman. Of course, if you're having a good time, please like and subscribe and hit the notification bell so you can stop uploading videos just like this one. And to the page 18 is this one. Don't pay attention Don't pay attention. Just read it
and read it to the Nolimet Tangere book. There's no end in it. If you say yes, comment down below if you say yes. If you just say no, that's okay. Isyong panlipunan. Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang mga isyong panlipunan na ating makikita sa nobelang Nolimet Tangere ni Dr. Jose Rizal. Sa ating lipunan na yon, marami tayong isyong kinakaharap. Pero dapat din nating tignan kung anong ang mga isyu na ating kasaysayan. Ito ay dahil ang mga isyong nasa lipunan noon ay nakikita pa rin ngayon. Because I have no idea that my properties on my heart because I have surgery right now. Because I'm back to normal, so that's okay. Aral. Sa kabanatang ito, ipinakita ang pagkakaiba ng liwanag at dilim sa ating lipunan. Ang liwanag ay kumakatawan sa pamahala ni Maria Clara at Ibarra, habang ang dilim ay kumakatawan sa pagkararamdaman ng inggit at malisya ni Padre Salvi. Ang pagkakaiba sa kanilang mga intensyon ay isa sa mga mensahe na iparating na may akda. Ibinapakita rin na hindi lahat ang nagtao na sa posisyon ay may magandang intensyon sa kanilang kapwa. That's all for today. My name is Victoria Kalia and this is your presentation for Chapter 22, Mga Liwanag at Diliman. According to Proverbs 22:6, train him a child in the way he should go, and when he is old, he will not part from it. So like and subscribe and click the notification bell so you can see more videos just like this one. Bye bye. Shalom.